14, Revelation 14:1. Pakibasa. 14:1. Joy, i-Bible mo. Pakibasa? Okay lang po ang English. Sige. And I looked, and lo, a lamb stood into the mount of Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. Yes. Kung ating papansinin ay ang 14:1 at saka 3:12, isa ang pinag-uusapan. Sikat kami sa iyo. Yes. Kaya ito ay kay Brother Reggie ay sikat kami daw ang katuparan ikaw. Mamaya natin yan malalaman kung yun ay mangyayari. Ano? Ang punto natin kinuha dito ay itong talata ng 3:12 ay pinatutunayan dito na ito ay tumutukoy sa 144,000. Ginamit natin ang talata para kung kayo man ay may kausap, ay hindi ninyo sabihin na ito ay sinabi ni Uncle Tan Sinabi ni Jonathan na ito ay 144,000. So, ang 3:12, Revelation 3:12, ang supply text niya ay Revelation 14:1. Tanong ko lang sa inyo para hindi tayo magpapatuloy na sasabi nga lang sunod-sunura na lang. Ang dalawa bang talata, may ugnayan wala? Yung bang pagkadugtong ng talata ay out of context ba o wala? O tama? Brother Jonathan, alam mo yung ibig sabihin ng out of context. Mga kabataan, pag sinabing out of context, wala pa ng relasyon ang dalawa. Ha? Wala? Pabasahin natin ulit. Pangalan. Ha? Pangalan do. Ay, pangalan ng Ama. Yes? Father. May relasyon wala? Mayroon. So yung propesiyang iyan ay ano? Isa ang gustong ipakita. Una nating isolve, kailan ba matutupad yan? History-wise, ay mayroong ikinument dito kung kailan ito makikita natin ang katuparan. Sabi dito, ang 144,000 o 144,000 ay pawang natatakan at ganap na nagkakaisa. Sa kanilang mga noo ay nakasulat. Pansinin natin ano? Pawang natatakan at ganap na nagkakaisa. Sa kanilang mga noo ay nakasulat, Diyos, Bagong Jerusalem, at ang isang maningning na bagong pangalan, naglalaman ng bagong pangalan ni Jesus. Sa aming masaya at banal na kalagayan, ang masama ay nagalit. Kailan yon? Ha? Ano? At marahat na dumalong upang kami ay saktan. Kailan yan? Pag-uusig. Mapag-uusig. At nang maihagis kami sa bilangguan, pagka iniulat namin ang kamay sa pangalan ng Panginoon, at sila'y nalulugmok sa lupang walang magawang anuman. Sa kanalaman noon ang sinagugan sa Satanas na ihilig kami ng Diyos na maaaring makapaghugas ng paa ng isa't isa at mabati sa mga kapatid ng banal na halik at sila'y sumamba sa aming paanan. May relasyon pala ito sa Santa. Ibig sabihin ay ang karanasan ng 44,000 tinutukoy ditong ganap ay ito'y natatakan. Kailan ba nangyari yung sinabing natatakan? Hindi ba? Sa close of probation. Saan natin nababasa yan? Yan ay... Ang ibig sabihin ko yan tayo, nakasulat yan. Hindi literal yung nangyari. Hindi literal na mangyari? Kasi, di ba yung nakalagay dyan ay ano, pag, yun ang tanong niya eh. Nakakala dyan na pag binanggit ang pangalan
Parang sila nalulung. Hindi ba mangyayari yan? Ah. Balikan ba? Yung para bagang ang tanong mo yata kung hindi ko nagkakamali, para bagang sa pangalan ng Jesus ay, ganun ba? Oo. Parang Magical. Oo. Sa pangalan ni Jesus, may nalulugod ka. Ah. In magical way of, parang sa dito. sa karanasan na yun ang sinasampalatayan namin, yung sampalatayan kong sinasatuparan ay hindi ko sa harap mo na ibig sabihin yung pag-uusig na ating inintay. Pero sa karanasan namin ay ito'y tunay na mayroon ng ganong mga pangyayari na may mga banta silang papatay. Pero hindi nila ito nagagawa. Ibig sabihin, sa pamagitan ng Panginoon na nagkokontrol ng lahat ng mga bagay nito, ang mga nagagalit sa mensahe. Kasi ito mga kapatid ay gusto kong pansin natin. Sa inyong iniisip, sino ba yung mga tao dito ang inyong iniisip ng mga galit? Sa ating kasing doktrina sa Pictures, ang mga nanggalit dito ay yung mga nanginili ng mundo. Pero sa katuparan, sino ang kaaway ng reformador? Hindi ba kaaway pa Adventista? So, sa anong paraan sila nagagalit sa mga mensahe? Pero yung kanilang mga banta, yung kanilang mga gustong gawing masama, kadumingis na ko gano'n dinatan na nakaranas na ang pagbabanta ay yung isa nga pumunta na sa bahay. May dalang gulo. May dalaw. Pero hindi niya nagamit yung gulo. Ibig sabihin, yung tanong kong actual, pwede ba yun? Sa karanasan na nasasabi kong iyon yung katuparan na sinasabi dito. Na yung kanilang pero yung nalugmok na sabing gan, hindi naman ganun. Kung hindi nila nagamit yung kanilang mga patalim para gumawa nito. Noong unang sagupa namin tungkol sa Cross of Probation, yung pagdating ng mensahe ng Cross of Probation, ang Mindanao ay number 1, hindi ko alam kung na magkaganon sila. Na yun pala ay hindi pa kami dumarating doon ay pinagbutuhan ng pananalo na hindi makikinig hindi natatanggapin ang mensahe ng Cross of Probation. At hindi ako patatayuin doon sa simbahan. Yung pala ay pinagbutuhan nila. Mabuti nandun sila din. So sila din at saka sister niya ang nag-neutral ng kanilang isip. Pero pagdating ko doon mga kapatid ay nagpaalam ako para formal ang magiging kadel na rin kung hindi ako pwede magsalita. Nagpaalam ako doon sa medyo pinaka-nanay doon na aking pinagkakatiwalaan, Sir Jingjing, ay ayaw na pumayag. Kasi sabi niya, magkakagulo. Talagang magkakagulo. Sabi ko sa kanya, hindi ito magkakagulo. Bakit magkakagulo? Ay ang mensahe ay ito ay nakasulat ang ating pag-aaral ng isang propesiya. Yung ayaw talaga niya. Noong ito ay ayaw niyang pumayag, sabi ko sa kanya, Sir Bingbing, iiwan ko sa kamay mo ang bagay na ito. Kayo na ang mananagot. Natakot yata si Sir Bingbing. Sinausap niya yung isang kapatid. Pumayag sila. Sabi ko, hindi na garantiya ko sa iyo, walang gulo sa mensahe nito. Kaya ibinigay niya sa leksyon. At hanggang maghapon, wala namang gulo. Kaya lang talagang hindi nila matanggap. Sa madaling salita para hindi ako magaba, alam ba ninyo na hindi ko alam, pagkatapos ng isang linggong usapan ng debate, katakot-takot na debate, nung ang isang kapatid na pinakamainit na kalaban at pinakagalit na kalaban ay nung ito ay leksyonin ng Diyos. Nung ito ay leksyonin ng Diyos, doon nagpasimula silang maghayag na yung parehas sa kanila ay mayroong bulok na inihandang haba-haba. Nang sabi niya, yung inihanda niya yun, dahilan sa kanyang binantayan na pag kami bumaba ng jeep, kasi yung Macedonia, yun ay pababangga niyan. Ang kalsada na sa taas na dumadaan, nandun sa baba yung ang lugar na yun. So, kanyang inihanda yung bulok ng yun, dahilan sa pag bumaba ko doon,
talagang hirapan. Pangalawa,